Isinara na ng mga otoridad ang iligal na dump site sa Taytay, Rizal at sa gitna ng operasyon, nagsagawa na rin ng Oplan Tokhang ang mga otoridad dahil sa ulat na may nagpa-pot session umano sa ilang barong-barong doon. May ulat on the spot si JP Soriano. Exclusive. JP. Rafi, tuluyan na nga pinasara ng lokal na pamahalaan ng Taytay, Rizal ang isang illegal dump site sa lugar. Pero Rafi, bukod sa basura ay nadiskubre ng pulisya ang ilang pinaghihinalaang drug paraphernalia. Pagpasok pa lang sa illegal dump site na ito sa sitio Tapayan, Taytay, Rizal, masangsang na amoy na ang bumungad sa mga otoridad. Bitbit ang cease and desist order mula sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Taytay, Rizal ang illegal dump site na bahagi ng Laguna Lake Shoreland. Pinaalis na mga pulis at SWAT ang ilang lalaki na tumira na sa dump site. Ang property na ito na pagmamay-ari raw ng isang Filipino-Chinese businessman ay tinabunan o nireclaim ng mga construction debris at ginawa na ring dump site o tapunan ng basura na galing daw sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dati na raw itong ipinasara pero nagmatigas daw ang ilang informal settlers na umano'y pinagkakakitaan ang illegal dump site. Ang may-ari raw ng illegal dump site ang nagpatira sa ilang kalalakihan sa loob ng property para magsilbing caretaker. Naniningil daw di umano ng mas maliit na lagay kaya sila pinupuntahan ng mga pribadong dump trucks. Mas tipid daw di hama kaysa sa magtatapon sa ilang legal na dump site. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Taytay, walang anumang permit ang may-ari ng property para gawin itong tapunan ng basura. Nakakabahala raw dahil bahagi ang dump site ng Laguna Lake Shoreland at ang tapunan ng basura na tinambakan na rin ng lupa ay dapat daw sana sapa kung saan may mga isda. Naging very strict kami pagdating sa dumping or pagtatambak ng kahit ano na makakasama sa Laguna Lake. Ayon sa otoridad, malinaw na paglabag ito sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act kung saan ipinagbabawal sa batas ang open dumping. Naharap sa iba't ibang environment violations ang may-ari ng lupa na hindi mahagilap ng mga otoridad. Pero ang closure operation tila nauwi na rin sa Oplan Tokhang matapos makatanggap ng impormasyon ng Taytay Police na di umano may nangyayaring pot session sa ilang barong-barong na tinitirhan ng mga caretaker. At sa paghahalughog ng Taytay Police, nakakita sila ng ilang pinaghihinalaang shabu. Ginagawang pestuhan. Okay, so ilang gramo po? Siguro wala hindi naman gramo eh. Oo, hindi naman parang yung mga tinarihan, yung mga pinaggamitan. Kaya posibleng maharap din daw sa panibagong reklamo ang ilang kalalakihang nakatira sa illegal dump site. Pero itinanggi ng nagpakilalang caretaker na nagpa-pot session o gumagamit sila ng illegal na droga. Wala po akong nakikita dito. Wala po. So walang nagdadrag sa loob? Wala po. Pero nagpapatapon kayo ng basura talaga? Opo. Naniningil kayo? Ay, hindi po. Wala po. Wala pong basura po dito. Kasama lang po yung sabi construction debris. Mali rin daw ang ginawang pagpapaalis sa kanila ng otoridad dahil may karapatan daw silang gumawa ng dump site. At Rafi, para matiyak na wala na makakapasok ng mga dump truck sa loob, ay nilagyan na rin ng lokal na pamahalaan ng Taytay ng lupa na harang ang entrance ng illegal dump site na ito at naglagay nga sila ng bako. Gamit ang bako ay naglagay sila ng lupa para matiyak nga na ito ay hindi na malalabag. At yan muna ang latest mula rito sa Taytay, Rizal. Balik muna sa iyo, Rafi. JP, saan daw nanggagaling yung mga basurang itinatapon dyan sa ipinasarang dump site? Based doon sa initial information ng LGU ay galing daw ng Pasig, galing daw ng Quezon City at ang sistema nga, Rafi, dahil nga para makatipid, dahil nga masyado umaabot daw ng 3 to 4,000 pesos pala yung bayad doon kung ikaw ay magtatapon ng basura sa mga legal dump site. Dito, lumalabas daw di umano 100 to 200 pesos lang, lagay daw di umano doon lang sa mga caretakers at yun nga daw yung nadiskubreng sistema ng lokal na pamahalaan at ito rin daw na pagmamayari ng isang private owner ay at the same time nakikinabang siya dahil natatabunan ito ng mga construction debris dahil baka may plano rin later on na gawin itong isang talagang reclaimed land, bagay na bawal din talaga ayon sa rules naman ng LLDA. Rafi. So JP, may impormasyon ba tayo kung pati yung mga service providers na nagtatapon dyan ay pwede rin maimbestigahan dahil alam naman pala nilang illegal na dump site yan pero dyan pa rin sila nagtatapon, JP?
Tama, Rafi, yan daw ititignan din ng LLDA at titignan din ng lokal na pamahalaan. Pero ang focus muna nila ngayon, Rafi, ay masampahan ng kaukulang o nararapat na reklamo bilang paglabag sa illegal dumping o sa Environment Act na isinaad ng batas sa pagtatayo ng mga open dumping site. At yun muna ang focus nila at saka nila alamin kung sino-sino sa mga LGUs naman o yung mga private collector ng mga basura ang pwede nilang habulin at most likely at pag nakita may paglabag ay sampahan din na reklamo. Rafi. Okay, maraming salamat, JP Soriano.